Mga kapatid, mga kapanalig kay Kristo, sa susunod na linggo ay 4th Sunday after Easter. Sana lahat tayo makapagsimba dahil tinaguri ang Good Shepherd Sunday. At tayo ang ating patron ay ang mabuting pastor. Kaya sana tayo makapagsimba. Sabi natin doon ng Easter ay ang Diyos, si Kristo, ay nasa lahat ng dako sa ating paligid, sa isa't isa, sa ating kapwa, sa ating mga nasa kasalimuha sa buhay, manangyayari sa ating buhay. Dahil sa Easter, meron tayong empty cross, empty tomb, empty life, which means emptiness. Walang kahulugan, walang katuturan, empty, walang laman. Dahil ang emptiness ng Easter ay napakahalaga na ating isapuso. Kung ang ating puso sa mundong ito ay parang sisidlan. Kung ano-ano ang ating nilalagay, sinisilid, mga pangarap natin, mga alalahayan sa buhay, lahat ay ating pero butas yung sisidlan. It's all empty. Kahit anong ilagay mo, hindi ka makukontento. It's all empty. Sa mga tuwid, ang mensahe ng Easter ay ang fullness, ang mga pagpupuno lamang sa ating kawalan ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya ito ang kahulugan ng Good Shepherd Sunday. Hindi natin maunawaan ang Good Shepherd kung hindi tayo magsisimula sa emptiness. Dahil kung saan-saan tayo napupunta sa paghahanap, kung ano-ano ang ating kinokolekta sa buhay, na lahat ng iyan ay walang laman, walang katuturan, at walang kwenta. Ang Panginoon ay emptied Himself of life. He emptied Himself His life, whole life, so that He can pour His life into us. Yun ang Good Shepherd. Yun ang nakahulugan para sa atin. Kasi lamang makapupuno ng lahat ng ating pangailangan. Merong isang sundalo noong gera na nakasabupan ng mga Hapon at halos namatay na ang kanyang mga kasama kasi nagtago sa isang kuweba. Buti lang maraming kuweba roon. Kabadong-kabado, nang marinig na mga yapak ng ang mga Hapon. Kaya siya nagdasal ng, "The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want." Kara-karaka, at meron isang gagamba nasa kanyang harapan. At para bagang gumagawa ng kanyang bahay, yung kanyang spider web sa harapan, sa bungad ng kuweba. At siya nagtaka. Panginoon, sabi niya, ang hiniling ko ay bakal upang matakpan ako, o kaya bato, simento. Pero ibinigay mo isang gagamba. Nang dumating mga Hapon, nalubog lahat ng mga kuweba. Pero ang kanyang kuweba ay hindi nila pinasok. Pinabayaan. Dahil sabi, may bahay ng gagamba ay walang makapagtatago.
Mga kapatid, ang Panginoon ay may sariling pamaraan. Kada Good Shepherd, ang ibig sabihin ay nurture us, care for us, protect us, guide us, and He laid down His life for us. Therefore, we should bring back praying the Psalm 23 in our gathering, in our life. You should memorize sa puso, memorize the Good Shepherd, the best prayer on our that day. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restoreth my soul. He guides me in the path of righteousness for the sake of His name. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Let us pray this Psalm 23 every day before going to bed. Memorize it. And perhaps we should also make our ministry to spread the Good Shepherd, especially its image. Our home should always have an image of the Good Shepherd. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.